Isang tagaguhit na nagngangalang Clay ay nasa Boston International Airport. Habang naghihintay ng kanyang biyahe, tinawagan niya ang kanyang anak na si Johnny, na nakatira sa kanyang dating asawa na si Sharon, upang ipaalam sa kanila na papunta na siya. Gayunpaman, ang kanyang telepono ay naubusan ng baterya, at lahat ng mga saksakan ng kuryente ay okupado. Dahil dito, gumamit si Clay ng payphone para makipag-ugnayan ulit sa kanila. Biglang, ang mga tao sa paliparan ay nagsisimulang mamilipit at umuhol sa sakit habang hawak ang kanilang mga cellphone at iba pang mga gadget. Isang ingay ang nagmumula sa mga ito na nagdudulot sa kanila ng pagbula sa bibig bago mag-transform sa mga zombie at umatake sa ilang hindi pa apektadong individual. Habang nagaganap ang karahasan at kaguluhan sa paliparan, nakita ni Clay ang isang zombie na umatake sa isang batang babae at nagmadali upang iligtas siya. Ang iba ay nahuhulog mula sa ikalawang palapag at isang babae na nagnakaw ng cellphone para tumawag ng tulong ay nagsimula ding mahawa. Si Clay ay nanonood habang siya ay tumakbo sa pader at iuntog ang sarili. Sa wakas, dumating ang ilang gwardiya at sinimulang barilin ang mga zombie. Mabilis na napagtanto ni Clay na ang mga tao lang na gumamit ng kanilang mga cellphone at gadget ang nagmutate at binalaan ang mga gwardiya na huwag gamitin ang sa kanila, ngunit hindi siya pinakinggan. Lumala ang sitwasyon ng walang habas na pinaputukan ng mga gwardiya ang sinumang makita nila. Sinubukan ni Clay na magtago sa gitna ng mga upuan, ngunit sa labas, dalawang eroplano ang nagbanggaan na dumiretso sa gusali at nagdulot ng pagsabog. Sa kabutihang palad, nagawa ni Clay na makatakas at tumakbo sa baba ng gusali. Gayunpaman, hinahabol siya ng dalawa na naging dahilan upang mahulog siya sa isang tumpok ng mga nanginginig na zombie. Biglang, lumabas ang isang manggagawa mula sa tren at muntik nang mapatay si Clay, ngunit pinigilan siya ng isa pang lalaki na sinasabing si Clay ay hindi isang zombie. Kinalagkad ng dalawang lalaki si Clay sa tren, kasama ang iba pang nakaligtas, kung saan binalaan niya sila tungkol sa mga cellphone. Ipinaliwanag ng isa na hindi sila makakatanggap ng signal sa ilalim at binanggit din ng konduktor ng tren na si Tom na ang kuryente ay pinatay, kaya hindi nila magagamit ang tren, kaya kailangan nilang maglakad sa mga lagusan upang makatakas. Karamihan sa mga nakaligtas ay natatakot na umalis, kaya nang umalis sina Tom at Clay, isang tao lang ang sumama sa kanila. Saglit silang naglakad hanggang sa makakita sila ng liwanag mula sa dulo, kung saan may ilang taong nakatayo. Ang grupo ay nag-iisip kung ito ay mga zombie o mga tao. Ngunit bago nila masuri, isang zombie ang lumabas mula sa pagtatago at agad na pinatay ang kasama nila. Mabilis na itinulak ni Clay ang zombie palayo, ngunit ang ingay ay umaakit sa atensyon ng mga zombie malapit sa labasan na nagsimulang habulin sila. Mabilis na umakyat si Tom at Clay sa isang manhole habang sinisipa ang mga zombie na sinusubukang hilahin ang kanilang mga binti. Nasundan sila ng isang zombie, ngunit nagtulungan silang itulak ito pababa at isara ang manhole at harangan ang basurahan. Pagkatapos ay nagmadali silang pumunta sa apartment ni Clay at nakita nilang wasak ang pinto at patay ang mga tao sa pasilyo. Sa loob ng kwarto ni Clay, ang landline na telepono ay hindi gumagana, kaya hiniram ni Clay ang cellphone ni Tom upang i-text ang kanyang pamilya, ngunit ang mga letra ay hindi maintindihan. Iminungkahi ni Tom na ilagay ang cellphone sa freezer upang mapahaba ang buhay ng baterya. Kinagabihan, habang nag-uusap ang dalawa, biglang may narinig silang kumakatok sa pinto. Maingat na binuksan ito ni Clay at nakita si Alice, ang kanyang bebot na kapitbahay, na may hawak na kutsilyo at puno ng dugo. Hindi siya naging zombie kaya pinapasok niya siya. Hiniling ni Alice sa kanila na isara ang mga bintana at ipinaliwanag na napatay niya ang kanyang ina dahil naging zombie ito. Sinabihan siya ni Clay na maligo at pinahiram siya ng malinis na damit. Pagkatapos ay sinabi ni Clay na aalis siya para puntahan ang kanyang pamilya, sa paniniwalang maaaring ligtas sila dahil telepono ang gamit nila ni Sharon nang mangyari ang pag-atake, at ang kanyang anak ay nagte-text lamang, hindi tumatawag. Parehong pumayag sina Tom at Alice na samahan siya, ngunit nagpa siya silang magpahinga muna ngayong gabi. Habang natutulog si Alice, hinala ni Tom na isang dating sundalo na maaaring ito ay pag-atake ng terorista, ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang tumunog ang cellphone ni Tom sa freezer. Sinilip nila ito at nagpa siyang kanselahin ang tawag at iwanan ito doon. Kinaumagahan, dumungaw sila sa bintana at napansin ang daan-daang zombie sa mga daanan. Matapos kumuha ng ilang bagay na gagamitin bilang sandata, umalis ang tatlo sa apartment at agad na nakita ang isang pulutong ng mga zombie sa malapit. Maya-maya ay may dumaan na mag-asawang nakamotorsiklo at mabilis silang inatake ng mga zombie at dahil walang magawa ang tatlo ay tumakas na lamang. Habang naglalakad, nakita nila ang isang bahay na may mga karatula na nagpapahiwatig na ang mga may-ari ay maraming baril. Nagpasya silang pumasok at maingat na maghanap ng baril sa loob hanggang sa matuklasan ni Alice ang isang grupo ng mga katawan sa basement. Tinipon ng tatlo ang lahat ng mga baril na nahanap nila at naghanda. Bago umalis, napansin ni Alice ang isang batang lalaki na hawak ang isang aso sa isang swing sa likod bahay. Pumunta sila upang tingnan siya, ngunit sa sandaling magsalita sila, ang bata ay lumingon ngunit siya ay isang zombie. Agad siyang binaril ni Tom at isang grupo ng mga zombie ang biglang lumitaw mula sa kakahuyan sa likod ng bahay at nagsimulang tumakbo patungo sa kanila. Tumakbo ang tatlo sa direksyon ng kakahuyan habang bumabaril. Ngunit ang mga bala ay hindi sapat upang pigilan ang mga zombie sa paghabol sa kanila, kaya ang tatlo ay patuloy na tumatakbo. Maraming mga zombie ang tumama sa mga puno o napatid sa mga sanga, ngunit kahit na may bali ang mga binti, patuloy silang gumagalaw. Sinubukan ng trio na barilin silang muli, ngunit mas maraming mga zombie ang patuloy na sumusugod at napilitan ang tatlo tumakbo sa lawa at magtago sa ilalim ng bangka.
Nang marating ng mga zombie ang lawa, tumitig sila sa paglubog ng araw at nagpakawala ng nakakatakot na ingay na parang signal ng cellphone, pagkatapos ay umalis. Tinalakay ng tatlo ang nangyari at napagtanto na ang mga zombie ay nakaprogram na huminto sa paglubog ng araw. Nagpalipas ng magdamag ang grupo at naglakbay kinaumagahan. Pagsapit muli ng gabi, nakarinig sila ng musika at sinundan ito at nakita ang isang paaralan, kung saan sila ay sinalubong ni Jordan, isang estudyante at ng punong guro na si Charles. Pinaliwanag nila na magiging ligtas sila hanggat tumutugtog ang musika at dinala ang tatlo sa stadium, kung saan ang lahat ng mga zombie ay nakahiga ng magkakasama at may musikang nagmumula sa kanilang mga telepono at bibig. Upang mapatunayang hindi magigising ang mga zombie, sinaksak ni Charles ang isa sa binti. Ipinaliwanag niya na ang mga zombie ay gumagalaw bilang isang konektadong grupo at sinasabing hindi ito nalalayo sa totoong nangyayari sa mga tao, na kung ano ang gawin ng isa ay gagawin ng lahat ng hindi nag-iisip kung tama ba ito. Ganito daw ang inaasal ng mga tao, kahit pa man hindi pa ito zombie. Malinaw na kailangan nilang lipulin ang mga zombie bago sila magising, kaya iminungkahi ni Charles na buhusan sila ng gasolina at sunugin habang natutulog pa sila. Sumakay sina Tom at Clay sa isang truck at nagsimulang mag-spray ng gasolina sa mga katawan. Nang maubos na ang laman ng truck, sinindihan ni Charles ang mga zombie gamit ang isang nag-aapoy na palaso, at ang grupo ay nanood habang sila ay nasusunog. Gayunpaman, ang ilang mga zombie ay nagsimulang magising, kaya napilitan silang barilin sila. Biglang sinundan ng apoy ang isang bakas ng gasolina patungo sa truck na naging sanhi ng pagsabog nito at ikinamatay ni Charles. Nakaramdam sila ng galit na nagmumula sa mga nasusunog na katawan, kaya nagpa siya ang grupo na umalis sa lugar. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, nakahanap sila ng isang bakanteng gusali at nagpa siyang magpalipas ng gabi dito. Habang natutulog ang grupo, nakarinig si Clay ng kakaibang ingay na nagmumula sa banyo. Kaya't agad siyang tumayo at tiningnan. Laking gulat niya nang makita ang isang zombie na lalaki kasama ang kanyang dating asawa. Sa sandaling iyon, nagising si Clay at napagtanto na isa itong bangungot. Pagkatapos talakayin ito sa iba, natuklasan nilang lahat sila ay nanaginip tungkol sa lalaking ito. Sinabi ni Clay na ang lalaki na nagngangalang Raggedy ay isang karakter mula sa kanyang comics. Pagsapit ng gabi, lumabas ang grupo at nakakita ng isang nasusunog na tumpok ng mga mobile phone sa malapit. Biglang tumunog ang mga telepono ni Tom at Alice, ngunit idinagdag nila ang mga ito sa tumpok. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, narating nila ang isang tabing daan na bar na may graffiti na nagsasabing Kashwak Nofo. Ang grupo ay kumatok at pinagbuksan ng isang lalaki. Pagkapasok sa bar ay nakilala nila iba pang mga nakaligtas na nagpapaliwanag na sila ay maglalakbay sa Kashwak, isang kalapit na lugar kung saan di umano ay walang cell service. Ang ibig sabihin ng nakasulat sa labas. Maya-maya, habang tulog na ang lahat, nagising si Sally sa kakaibang ingay. Pumunta siya sa pinto upang matiyak na nakalock ito, ngunit ang kanyang pag-uusisa ay nagtulak sa kanya upang idiin ang kanyang tainga dito upang makinig sa isang kakaibang tunog na parang signal. Sa sandaling iyon, nagising din si Clay at nakita niya si Sally na nakatayo doon. Habang papalapit siya sa kanya, hindi niya napansin ang iba pang nakaligtas na nakatayo sa likuran niya at inatake siya ng isa sa kanila. At nagulat na naging zombie na si Sally at ilang iba pa na nagdulot ng kaguluhan sa bar. Nailigpit ni Clay ang zombie na umatake sa kanya at tumutulong din si Tom habang pinipigilan ng ibang mga zombie ang bartender. Nagsimulang tumili si Sally ng direkta sa tainga ng bartender na nagpakita na kapag narinig ng isang tao ang ingay mula sa isa pang zombie nang malapitan ay sapat na upang mahawa ito. Inatake ng bartender si Clay habang ang isa pang zombie ay tumalon kay Tom. Mabilis siyang nailigtas ni Alice sa ilang mga putok, ngunit pinalo siya ni Sally ng isang bat. Agad na tinapos ni Tom si Sally at ang grupo ay nagmamadaling sumaklolo kay Alice. Dinala nila si Alice sa labas para makita niya ang sikat ng araw sa huling pagkakataon at hindi nagtagal ay namatay siya. Matapos siyang ilibing, ipinagpatuloy ni Tom, Clay at Jordan ang kanilang paglalakbay na hindi alam na pinagmamasdan sila ni Raggedy mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang oras, nakakita sila ng isang truck na pagmamay-ari ni Ray at ng isang buntis na si Denise. Inihayag nila na nakarating na sila sa Kashwak, ngunit ito ay isang kasinungalingan. Dahil meron na dito ngayong nakatayong napakalaking cellphone tower at kinukumbinseng wag silang tumungo doon. Sina Ray at Denise ay nagkaroon din ng mga pangitain ni Raggedy. Naniniwala si Ray na ang pagsira sa mga cellphone tower ang makakatalo sa lahat ng mga zombie. Umalis silang lahat sakay ng ice cream truck ni Ray. Ngunit matapos ang ilang oras na pagmamaneho, inihinto ni Ray ang truck at nagtungo sa kagubatan. Sumunod si Clay at narinig niyang sinabi ni Ray na nakikita niya si Raggedy sa lahat ng lugar at sinasabing ito ay hindi isang guni-guni na dulot ng kanyang kakulangan sa tulog. Hindi siya makumbins ni Clay na bumalik kahit anong paliwanag ang sabihin niya. Ibinigay ni Ray ang isang cellphone kay Clay at sinabing ito lang ang makakasira sa cellphone tower at inutusan siyang tawagan ang numero na nakasulat para ma-activate ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Clay na tumakbo at nag-activate ng isa upang wakasan ang kanyang pagdurusa. Maya-maya, dumating ang grupo sa bahay ni Clay at sa loob natuklasan ang mensahe sa refrigerator mula sa kanyang anak na nagpapaliwanag na naging zombie ang kanyang ina kaya nagpunta siya sa Kashwak. Dahil sa galit, sinipa ni Clay ang ilang kasangkapan bago nakarinig ng ingay sa attic. Habang binubuksan niya ang pinto ng attic, bigla siyang inatak ni Raggedy. Nagpupumigla si Clay sa mga suntok ng zombie at halos hindi niya maipagtanggol ang sarili. Dumating si Tom at hinila ang nilalang palayo, ngunit siya naman ang sinalakay ng zombie. Sinamantala ni Clay ang pagkakataong gumanti at sinimulang hampasin ang zombie gamit ang isang kahoy.
Hindi nagtagal ay tumulong si Tom kay Clay at tinapos ang zombie ng ilang bala hanggang sa tuluyang mamatay. Nang matanggal ang hood ng zombie, ay nalungkot si Clay nang mapagtanto na hindi ito si Raggedy kundi si Sharon. Sinimulan ni Clay na isaalang-alang ang paggamit ng cellphone ni Ray habang sinusuri ni Tom ang truck at natuklasang puno ito ng mga pampasabog. Ibig sabihin, ang numero sa slip ang magti-trigger sa kanila. Sa kabila ng panganib, nagpa siya si Clay na bumalik sa Kashwak upang hanapin ang kanyang anak at ibinigay niya kina Tom, Denise at Jordan ang mga susi ng kotse ng kanyang asawa upang sila ay magpatuloy. Binibigyan din niya si Jordan ng ilang spray paint na hinihiling sa kanya na markahan ng mga inisyal ng grupo ang gilid ng kalsada bawat 2 milya para masundan niya sila. Pagkatapos magpaalam sa kanyang mga kaibigan, nagmaneho si Clay sakay ng truck, hindi pinapansin ang paghingi ng tulong ng ibang tao sa kalsada. Gumabi na at sa wakas, narating niya ang cellphone tower sa Kashwak at laking gulat niya nang makita ang libu-libong zombie na paikot-ikot sa paligid nito. Dinadaanan ni Clay ang mga zombie gamit ang truck at hindi sila gumaganti at naabot ang gitna ng bilog ngunit naroon si Raggedy. Walang pag-aalinlangan, binilisan ni Clay at binangga ang zombie at tumilapon. Pagkatapos ay lumabas siya at pinagbabaril ito hanggang sa maubusan ng mga bala. Biglang, narinig ni Clay ang boses ng kanyang anak na umaalingaw-ngaw na tinatawag siyang umuwi. Desperado, sinasalubong ni Clay ang karamihan at sinimulang salakayin ang mga zombie, ngunit imposibleng mahanap ang kanyang anak sa gitna ng maraming katawan. Sa kalaunan, siya ay nadapa at naapakan, kaya napilitang gumapang pabalik sa gitna. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa, kinuha ni Clay ang cellphone ni Ray, handang i-activate ang mga pampasabog. Ngunit biglang lumitaw si Johnny sa harapan niya. Agad siyang niyakap ni Clay, ngunit hindi tumugon si Johnny. Ang lahat ng mga zombie, kabilang si Raggedy at Johnny, ay nagsimulang maglabas ng tunog. Muling niyakap ni Clay ang kanyang anak at pinasabog ang truck, na nagdulot ng napakalaking pagsabog na sumira sa cellphone tower. Nang maglaon, nakita sina Clay at Johnny na naglalakad sa riles, sinusundan ang mga direksyon na iniwan ni Jordan sa mga puno. Gayunpaman, ito ay ipinahayag na isang guni-guni. Ang katotohanan ay naging zombie na si Clay at kabilang sa libo-libo na nagmamartsa sa paligid ng Tor. Kung nagustuhan mo ang aking recap, paki-like naman ng video at subscribe ka na rin. Kung may tanong o suggestions ka, ay mag-iwan ka lang ng comment. Maraming salamat!